Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Hindi pa man nakikita ng mga magulang mo ang mukha mo, alam ko na. Hindi pa nila alam ang ipapangalan sa'yo kung babae ka o lalaki. Pero ako, kabisado ko na. Kabisado ko na ang hulma ng mukha mo, lalo na kapag tumatawa ka. Ngunit ang pinakaayoko ay ang hulma nito kapag umiiyak ka. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Alam ko na magiging akin ka. Alam ko na darating ang panahon na makikilala mo din ako. Matatagalan ngunit hindi mapipigilan ang ating pagtatagpo. Masasabi mong, oo, sigurado ako na magkikita tayo. Kahit malawak ang mundo at madami kang gagawin sa buhay mo. Oo, sigurado ako na tayo'y magtatagpo. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Alam kong gugustuhin mong makilala din ako, ngunit maaaring matagalan o magkaaberya. Pero sigurado akong pipiliin mo ako. Kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit ilang tao pa ang dumaan sa buhay mo, sa akin ang bagsak mo. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Doon, sa pagkakataon na yon, sobra na akong naging interesado sa iyo. Sa bawat taon na dinaragdag sa buhay mo, pinibilang ko ang bawat hibla ng buhok mo o bawat nunal na meron ka sa katawan mo. Kabisado ko ito. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Napagtagpi-tagpi ko na ang istorya mo. Nalaman ko na kung ilang beses kang maliligaw sa landas mo. Pero babalik ka. Babalik ka sa kung kanino ka talaga nakalaan. At yun ay sa akin. Hindi magiging madali ang lahat para sa'yo. Pero pinapangako kong sasamahan kita. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Alam kong lalaki kang may mga kinatatakutan at kinasisiyahan. Alam kong darating yung araw na kamumuhian mo ang mga bagay na dati mahal na mahal mo. Alam kong magbabago ang mga hilig at ayaw mo, pero hindi ko alintana ito. Dahil sigurado ako na ako ay isa sa mga hindi magbabago sa paningin mo. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Alam kong mahuhulog ka sa kanya at posibleng masaktan ka niya. Ngunit hinayaan ko lang. Parte yan ng buhay mo at handa akong tiisin ng sakit para lang matuto ka. Alam kong kwestiyonin mo ako sa mga bawat desisyon ko para sa'yo. Pero hindi ka tatalikod. Dahil alam mong ni minsan, hindi rin ako tumalikod sa'yo. At hindi ko gagawin ito. Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Alam ko kung kailan bibilis ang tibok ng puso mo, pag kinakabahan ka, pag sobrang saya mo, o kaya pag nagagalit ka na. Alam ko kung kailan parang hihina ang tibok nito, dahil sa mensaheng natanggap mo na nagdulot ng lungkot at takot para sa'yo. Alam ko ang lahat ng ito. Alam ko rin kung kailan titigil ang pagtibok ng puso mo, pagtapos na ang lahat. Kapag natapos na natin ng sabay ang istorya ng buhay mo, titigil na ito, pabagal ng pabagal hanggang sa mawala ito. At sa pagkakataong iyon, babalik ka sa bisig ko, kung saan unang beses kong inilahad ang katauhan mo.
Nung unang beses na tumibok ang puso mo, kilala na kita. Kaya magtiwala ka sa akin dahil hindi kita hahayaang mawala sa paningin ko. Sa oras na piliin mong makilala rin ako. Purihin ang Diyos na sa ating nagmamahal. Siyang magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Siyang pribilehiyo na muli siya ngayong araw nito tayo magkasama-sama upang ating Diyos ay ating mapapurihan. Siya ating mapapangalan sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na siya ay ating papurihin sa Espiritu at katotohanan. At sa umagang ito, malangin tayo po muna itumunghay sa talata sa salita ng Diyos. At ito po ay aking kukunin 2 Chronicle chapter 7 verse 16. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, pinili ko at iniyo ko lang ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi ko itong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Ito po yung salita ng Diyos na ibinigay kay Haring Solomon na pinili niya ang templo na ipinagawa ni Haring Solomon. At ang templong ito ay inyukol ni Haring Solomon. At nung kanyang matapos ito'y inyalay niya sa Panginoon. At nung kanyang mayalay sa Panginoon ang templong ito, ang sabi ng Diyos, iniukol niya ang templong ito sa kanya. At ito'y kanyang babantayan at mamahalin. Kaya't higit na mapalad tayo sa ating kapanahunan pagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. At dahil tayo ang templo ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos na ating natunghayan, babantayan niya at mamahalin ang templong ito. Kaya tayo binabantayan ng Diyos, tayo iniingatan ng Diyos, pagkat tayo kanyang minamahal at tayo ang kanyang templo. Salamat sa Panginoon dahil na sa kanyang pag-ibig, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayan. Kaya dapat sa ating buhay, lagi nating mapapurihan, mapasalamatan ng Diyos, pagkat tayo yung templo ng buhay na Diyos. Tayo yung kanyang tirahan ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa Panginoon na tayo binibigyan lagi ng pagkakataon na siya ating mapapurihan. Salamat sa Panginoon at tayo kanyang tinitipon. Kaya sa umagang ito, tayo magpasalamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pribilehyo na sa umagang ito kami ay tinipon mo muli. At Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang gawain ito. Samahan mo po ito sa pasimula hanggang sa matapos. Ayan po Panginoon na sa aming pagtitipon, ikaw ang patuloy na may taas at maparangalan. Pagpalain mo po ang bawat salita mo na maihayag sa pamamagitan ng aming pastor. Pagpalain mo rin po Panginoon ang aming mga puso. Hayaan po Panginoon na ang mga salita mong mahayag
Sa umagang ito, Panginoon, hindi lamang namin ito marinig, kung hindi, Panginoon, ito bahagi ng aming mga buhay. Tinataas din po namin siya, Panginoon, ang worship team, ang mangunguna sa aming panambahan. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Hayaan mo po na patuloy kaming makakay sa wagas na pagsamba. At sa aming panambahang ito, Panginoon, sa aming pagtitipong ito, Panginoon, mabot namin ang iyong puso at bumaba sa aming kalagitnaan ng iyong kaluwalhatian. Salamat po dahil kami ay sinasama kahit patuloy kami magtatagumpay. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, hindi kami mawawalay sa iyo. Patuloy mo kaming kinakailangan. Ikaw po ang may taas, ikaw po ang maluwalhati. Ang lahat po na ito ay aming dinalangin sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon, kasama ang banal na Espiritu. Amen at Amen.
16. Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. The land you have given me is a pleasant land. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord who guides me. Even at night my heart instructs me. I know the Lord is always with me, and I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad and I rejoice. My body rests in safety, for you will not leave my soul among the dead. That's a great word. My body rests in safety. My body rests in safety. We know full well, Abba Father, that you got us. Whatever the situation, you have us in your hands. Our body rests in safety. Ngayong umagang ito, lumapit tayo, dumulog tayo sa Panginoon nang willing tayong magpahinga sa presensya niya. Na willing tayong hindi manglaban, hindi makipag-negotiate sa ating Panginoon, kundi willing lang tayong magpahinga sa Kanyang harapan, sa Kanyang presensya. My body rests in safety. If you are longing for peace, God has it. If you are longing for belonging, God has it. If you are tired and weary, God will give you rest. God will give you rest. If you're looking for clarity, God has it. If you're looking for answers, God has it. Come on. No more fighting. My body rests in safety. We are safe in the hands of the Father. We are safe in the hands of the Father. We are safe in the hands of the Father. Come on. Shine upon
The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And Amen, Amen, family and your children and the children and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, your children and the children. Come on, there's no room for curses. Declare His favor be upon. Come on. No more curses today. Hallelujah. Sickness has no place in your family. Declare it. Come on. Be upon you in 1,000 generations, in your family, your children, in the children. And this is the reason. Come on, declare. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going.
you, He is with you. Alam niyo po ang mga bulag, saan po sila nagtitiwala kapag sila'y naglalakad? Di ba may hawak-hawak po sila na stick? And sa Japan, well, dito rin sa Pilipinas, pero mostly sa Japan, doon talaga yung madaming makikita kayo na guide para sa mga blind. Now, isipin nyo, what if isa akong blind na tao? How will I live? How will I walk? This is how you will do it. His presence will go before you, behind you and beside you. He is all around you and within you. That's the greatest of them all, diba? Hindi mo lang kasama ang Panginoon, nasa sayo rin siya. Sabi sa next line, in the morning, in the evening, in your coming and your going, and in your weeping and rejoicing, ang Panginoon, hindi niya pinipili ang sitwasyon na naroroon ka kung kailan ka niya sasamahan. Magkamali ka, magtagumpay ka, kasama mo ang Panginoon. Mag-backslide ka, bumalik ka, kasama mo pa rin ang Panginoon. Willing ang Panginoon na yakapin kang muli. You just have to speak all of these truths, diba? Na nasa Bible, na ni-declare sa'yo ng Panginoon na, oo nga, Lord, your presence will go before me. Your presence is within me. And even in my weeping, you are with me. Amen? If you're asking for clarity this morning, this is the answer. In your weeping and in your rejoicing, He is for you. Not at once that He was against you. Come on. Not at once that He was against you. Come on. Hallelujah. We worship you, Abba Father. And we are so grateful that you are always with us. You never leave us nor forsake us. Hallelujah. Your promises are yes and amen. And so it's yes and amen. And if you say no, it doesn't mean denial, Abba Father. If you say no, it just means wait. If you say no, it just means wait. Come on. Your promise will come to pass. His word will come to pass. He's always on time. God is always on time. Come on, child. Come on. Oh! May His presence go before you and behind, beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you.
family, and your children, and the children, the children. May His presence go before you, behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is.
The miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Prophesy today. Come on, shout. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Rejoice in His name. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming. 'Cause this is the move. Oh, this is the move. Oh, this is the move. Oh, this is the move. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We are here. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. Sweet Welcome to Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. This is one of our online fellowships throughout the week, and we are so glad that you decided to join us in our virtual church. We are encouraging everyone to set aside anything that you are doing and to focus on our Lord Jesus Christ. Do not forget to like our Facebook page, share this video, mention your family and friends, and start your own watch party to contribute in spreading the gospel. You could also connect with us on Instagram at BND Muntinlupa and YouTube at Dexter Durante for more. If you have prayer requests, feel free to message us and we would gladly pray for you. May you be blessed as you listen to the Word of God. But that is not true. Hindi po yun ang tunay na picture ng buhay na nagsuko ng buhay kay Kristo. Meron po tayong cross to bear. Amen? Meron po tayong krus na atin pong dapat ding pasanin. We have a share of suffering here on earth. Amen? Because I do believe, because this is what the Bible is teaching us, yung tinatawag na fullness and goodness of life is not happening now, but happening when Christ's rule takes place. Sa ngayon po, wala pa tayong perpektong buhay na aasahan dito sa ibabaw ng lupa. Pero habang tayo po'y dumaranas sa mga bagyo ng buhay, ang napakaganda po sa Diyos is His assurance that He will be with us no matter what, how tough, how rough, and how crazy our life would be here on earth. Yung po napakaganda sa Diyos dahil hindi po niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan, lalo na sa mga panahon na matindi ang mga challenges na ating pong pinagdaraanan. Dahil yung perpekto pong buhay, hindi pa po ito ngayong panahong ito.
Ang buhay po na napakaganda ay dun po sa paghahari ni Kristo sa millennial reign of Christ, and also the fullness of it will happen doon sa tinatawag na new heaven and new earth. But right now, we have to deal with and we have to bear with what is happening here on earth. Pero ang maganda po rito ay hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kaya nga po sa kasaysayan ni Job ay very encouraging po ang book of Job. Dahil makikita po natin na kahit gaano katapat ang isang tao na naglilingkod sa Diyos, it is not a guarantee that you will not experience problem. Amen? Kaya ayoko po na kayo magkaroon ng wrong publicity and wrong information, kasi merong iba na akala ay kailangan paglingkuran ko ng todo ang Diyos. At pag tinanong mo, sabat ka naglilingkod sa Diyos para hindi ako magkaroon ng pagsubok, you are on the wrong side, kapatid. Dahil hindi po suhol sa Diyos ang paglilingkod para hindi i-allow ng Diyos ang pagsubok po sa ating buhay. At yun po ay makikita po natin sa kasaysayan at storya po ng buhay ni Job. Kaya tingnan po natin at silipin natin ang emosyon at damdamin ni Job nung panahon na siya po ay narito sa ating daigdig. Buksan natin ang ating Biblia ngayon sa Job chapter 3. At kung lalagyan ko po ito ng titulo ngayong umaga, I think the appropriate title ay The Whys of Life. W-H-Y po yung why, hindi po yung literal na why. Dahil ang buhay po ay maraming why. Naniniwala po ba kayo? Why this? Why is it happening? Amen? Why me? Why you? Why our family? Sino po rito ang aamin na marami kang whys sa iyong buhay? Marami kang bakit. Bakit ako? Bakit ang anak ko? Bakit hindi sila? Bakit kami? Marami tayong bakit. Tama po ba yun, mga kapatid? Amen? Ano raw? Ano sabi? Bakit daw, ano? Bakit hindi siya pinilit? O, to, bakit pa rin yun? So, kaya ito po yung nagpapatunay na habang tayo po ay nasa ibabaw ng daigdig, marami pong bakit sa buhay po natin. At kung ikaw po yung taong yon na marami kang bakit or whys, you are a normal person. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, kung marami kang bakit, normal ka. Amen? Pero kung wala kang bakit, abnormal ka, kapatid. Hello? Normal po na marami tayong why. Because whys makes us human. And because of our why, God makes Himself divine. Hello? Yung ating mga tanong na bakit ang nagbibigay sa atin ng certification na tayo tao. Pero itong bakit na ito sa Diyos ang nagbibigay ng rason at dahilan para sa imalagay at maluklok sa kalagayan at posisyon at sitwasyon na Diyos. Bakit po? Because the whys of life can only be answered by the God who created everything. Hello? Ang mga tanong, ang mga bakit, ang mga why, ang pwede lamang po sumagot ng lahat ng yan ay ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. We may try to attempt to answer the whys, pero mabibigo po tayo. Because only God can answer all the whys. Hello? Tanging ang Diyos lamang po ang makasasagot ng lahat ng ating mga bakit sa buhay pong ito. Kaya nga ang mga bakit ng buhay din ang nagdaakay sa atin para kailanganin po natin ang Diyos. At sa end of the day, pasasalamatan po natin ng Diyos dahil ang bakit na ito ang naging dahilan kung bakit natin nakita ang kahalagahan ng Diyos. Kaya sa Job chapter 3, samahan niyo po ako. Siguro marapat na basahin natin ito sa salin ng Tagalog. I would like to read it in NIV, but I think the Holy Spirit also wants us to read it in our own language para mas lalo natin itong maunawaan at ma-appreciate ang mensahe ngayong umaga. So, nandun na po ba kayo sa Job 3? Now, if you are in the book of Job chapter 3, this message is gonna be quick. Hindi po ito aabutin ng 1 oras, kaya you have to be attentive. Ano po dito sa mensaheng ito? Ang sabi sa verse 20,
sabi ni Job, bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? Tingnan mo yung katabi, parang ikaw yun. Hello? Amen? Did you have that kind of question in your life once? Amen? Sino rito ang may mga maalaala mo kayang istorya? Amen? So nagkaroon ba kayo ng mga ganyang katanungan sa inyong buhay na yung bang nagsisentimiento ka, amen, nagmo-moment ka na, bakit pa nabuhay kung ganito rin lang naman? Micah, may ganyan ka bang experience? Maaari bang marinig ang iyong istorya? Amen? So, yan po ang isa sa mga tanong ni Job. Ang sabi ni Job sa verse 20, bakit pa ako'y sinilang kung magdurusa rin lamang? That's a good point. That's a good question. At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Sabi mo sa iyong katabi, may kilala akong ganyan. Hello? Yan po ang ganda. Kung wala po ang salita ng Diyos, we will not understand all these things. So tanong ito ni Job. Ang sabi ni Job, bakit pa ako binuhay kung daranas din lamang ng kahirapan? Galing ito sa konsepto that he's coming from this thinking and truth. He knows that God is the author of life. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay. So, parang indirectly, Job is trying to put a blame on God that his misery is coming from God. Hello? Ang sabi po ni Job sa mga sumunod na salita, verse 21, kamatay ay hinahanap, ngunit hindi matagpuan. Familiar din kayo siguro rito. Gusto ko nang mamatay. Pagod na ako sa buhay na ito. Sa iyong katabi, iklinya mo ba yan? Sa tuwi na lang magkakaproblema, si kamatayan ang hinahanap mo. Hello? Yan si Job. Ang sabi niya, kamatay ay hinahanap, ngunit hindi matagpuan. Maraming tao gusto mamatay, pero pag sinabing mamamatay ka, ayaw na mamamatay. Papagamot naman. May kilala kayo ulit na ganon? Pag may problema, sasabihin, gusto na mamatay, pero bigla sinabi ng doktor, mamamatay ka na nga. Dok, wala bang gamot? Kala ko ba gusto mo nang mamatay? At ang sabi po rito sa verse 21, kamatay hinahanap, ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. So it's like a treasure to them, lalo na pag miserable ang buhay, gustong-gusto nila na matapos na ang buhay. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Tatanungin ko kayo, kung maganda ba nangyayari sa iyong buhay, would you desire death? Amen? Lahat, everything is going well. Palagay ko, wala sa inyo magsasabing, Lord, kunin mo na ako. Tama? Kaya lang nasasabi ng tao na gusto na niyang mawala because he cannot bear the situation. Tama po ba yun, mga kapatid? Kaya sabi dito sa verse 23, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang? Sabi niya, ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang? Ito po yung irony. Hindi niya maunawaan kung bakit isinilang pa ang tao, but siya binigyan ng Diyos ng buhay, kung ito yung kanyang inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan. Meaning to say, hindi naman ipinaunawa ng Diyos ang kanyang future. Yan po kasi ang isa rin sa challenges ng buhay. Sabi ko nga po, napakaganda ng buhay kung may pagsubok ka ngayong araw na ito. At sasabihin ng Diyos, may sakit ka ngayon, tama? Yes, Lord. Kamag-alala, anak, 3 days lang yan. 3 days, okay, Lord. Pero ang problema sa buhay na ito, wala kang duration, wala kang timetable. Hanggang kailan ka kapos? Hanggang kailan ka may sakit? Hanggang kailan may gulo sa inyong pamilya? God never revealed those things. Sino sa inyo ang ma-appreciate ang problema kung sasabihin ng Diyos na 1 taon lang naman niyang kakapusan mo? Next year, huwag kang mag-alala. Sobra ka na. Di lagi ka nagbabantay sa kalendaryo. Tama po ba yun? Kaya, Happy New Year sa iyo, yung last day. Bukas, mga anak, tapos na. Bakit, Nay? Sabi ng Diyos, 1 year lang.
Kaya umasa kayo bukas, piyesta na. How we wish that life would be like that. Pero hindi po ganon ang dealing ng Diyos sa atin eh. When He allows something in your life, you don't know where it ends. Amen. Later on, makaunawaan natin kung bakit. At ang sabi po rito, inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan, verse 24, karaingan ng aking pagkain, so ibig sabihin, araw-araw siyang dumadaing sa Diyos, ang pagtitiis din ng aking inumin. Again, can you identify? Na laging ay ang laman ng inyong prayer ay, Lord, please. Lord, please. Sino sa inyo may mga ganong karanasan? I do. Amen? Ako po ay maraming ganong karanasan that there are so many please. Mukhang nasa mali akong kwarto dahil kayo hindi ganon. Maybe you have a good life better than mine. You should be my pastor. Kayo dapat ang aking pastor. Amen? Pero marami pong mga please sa aking pong panalangin. At ang sabi rito, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko, ang sabi ni Job sa verse 25, ang siyang nangyari sa akin. At ang sabi rito, at ang pinaka-aayawan ko ang dumating sa akin. How many of you can say amen na yung mga ayaw mo doon ka dinadala ng Diyos? Did you notice that? Napansin nyo ba na yung mga ayaw nyo sa buhay, nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan? Ako marami po ako example. Halimbawa, ayoko nang nag-iintay. Pero dinadala ako ng Diyos ngayon sa mga pag-iintay. Hello? Ayoko sa mga tao na napakagulo kausap. Dinadala ako ng Diyos ngayon sa mga gulo kausap. I was asking God, why? Hello? Amen? Kaya makikita mo po ang iyong buhay, nandun ka sa mga lugar na ayaw mo. Kaya kung nasa lugar ka ngayon at sitwasyon na ayaw mo at naroon ka, I have a good news, you are in the middle of the perfect will of God. Tanyo, mahina amen nyo talaga dyan eh. Kasi nga ayaw nyo dyan. Tama? But this is the truth. Yung mga ayaw mong sitwasyon na narin ka ngayon, that is the perfect will of God for you. Ako na magtatanong, pati ba pastor, itong asawa ko na ayaw ko? Yes. Amen. Nakuha po ba natin? Ayaw ko nito sana, hindi dapat ganito ang gusto kong asawa. Bakit ganito? That's the perfect will of God. Kasi nga yan ang ayaw mo, yan ay binigay sa iyo. Kasi mahilig kayo sa mga telenovela. Gusto niyo yung mga perfect na mga couple na nakikita sa pelikula. Hello? Nakuha po ba natin mga kapatid? Hindi ata exciting, pastor, itong mensahe ngayon. So, sabi sa verse 24 o 25, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari, pinakaayawan ko ang dumating sa akin. At ang sabi sa verse 26, hindi ako mapalagay, this is the last verse, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. So, ito po ang kalagayan ni Job nung kanya pong sinabi ang mga bagay na ito sa Job chapter 3, beginning verse 29 to 26. Amen? Kaya makikita po natin sa kasaysayang ito sa buhay ni Job, marami po siyang wise. Marami siyang katanungan sa Diyos. At ano po ang solusyon at ano po ang maaring maging sagot para po maunawaan natin bakit nga ba inilagay ng Diyos ang buhay ng tao sa maraming tinatawag na bakit. Dahil nandun po sa ganitong kalagayan, itong si Job, sa kanya pong buhay, always his life is wrestling. Always his life is full of battle and misery. So naghahanap po siya ng kasagutan. And then, dumaan po ang maraming panahon si Job, sa buhay ni Job. Remember, this is only Job chapter 3. This is just the beginning of the chapter of Job. Pero hindi po the next day, God gave Job the answer. Marami pa po mga lumipas na panahon, lumipas na araw, that still Job has this question, why? Hello? Pero alam niyo po ba kung kailan dumating kay Job ang tugon ng Diyos? It happened in the book of Job 38.
So ang layo po, from chapter 3, then all of a sudden, God answers Job sa Job chapter 38. Doon pa po ng Diyos tinugon si Job. Marami pa po mga serye sa buhay ni Job na dumaan. Na andyan na may mga kaibigan si Job na dumating kay Job na majority of them did not boost the spirit of Job. Instead, lalo pa siyang kinondem at denounce sa kanyang sitwasyon at kalagayan. Kaya isa pa pong lesson na nais ko pong i-input sa mensahe ngayong umagang ito. If you are in a downest moment of your life, be careful who you allow to speak in your life. Pag kayo po ay nasa depressed moment ng inyong buhay, doon nyo po iingatan ang mga taong nagsasalita sa inyo. You have to be picky and you need to be choosy. Dahil sa panahon na ikaw po ay depressed, sa panahon na ikaw po ay prostrated, you don't want to miss God and His right word during that moment. Kaya pag ikaw po ay nasa low side ng iyong buhay at ang mga iyong lagi pong mga pinakikinggan na mga kapwa mo tao kaibigan ay walang pagkakakilala takot sa Diyos, you are in a very critical moment in your life. Hello? Kaya sa panahon na ikaw po ay dumaraan sa krisis, dun ka dapat maging pihikan sa mga taong hihingan mo ng advice. Hello? Amen? Dun ka po magiging mapili sa mga taong pahintulutan mong magbigay sa iyo ng payo. Not because they are your good friends, always they have the good advice. Dahil lalo na kung yung iyong good friends, best friend, or barkada doesn't know God. Saan po magkuha galing ang advice? It will come from their mind, it will come from their theory, and a heart that doesn't belong to God. Hello? Nakukuha po ba natin yon? Kaya ingatan po natin yon dahil isa po ito sa dinaanan ni Job sa kanya pong buhay. Pero hindi po nakuha ni Job ang katugunan at sagot sa kanyang tanong, why? Remember, there are so many why sa buhay po ni Job. Ang mga tanong ni Job, kung ating sasariwain, sabi niya, ba't pa'y pinanganak kung maghihirap din lamang? Amen? Para bang he doesn't deserve what is happening in his life right now. Kasi kung minsan, nakikita po natin, bad things always happen to good people and that's the norm. Tama po ba yon? Hindi mo maiwasan magtanong, bakit doon sa mabubuting tao, doon nangyayari ang mga masamang bagay? Bakit itong mga demonyong ito, sila pa ang maganda ang buhay? Sino rito ang aamin na minsan naiisip mo yon? Bakit itong mga walang hiyang ito? Amen? Mga masasamang taong ito, sila ang may pera, sila ang may mansyon, pero itong hindi makabasag pinggan, tanggal ang bubong. Hello? Itong mga nagpipilit na lumaban ng parehas sa mundong hindi parehas ang labanan, sila ang nawawalan ng trabaho. Pero sila na mga mandaraya, sila na mga nanggugulang sa kanilang hanap buhay, sila ang nakakapag-abroad, sila ang magaginhawa ang buhay. Sino po rito ang makaka-identify doon sa ganung mga kalagayan? And that is true. Lalo na pag pinaypayan ka pa ng dyablo. Paano ka papaypayan ng dyablo? Minsan ang dyablo nasa bahay nyo rin. In the form of your husband. Hello? Oh, ang gana naman galing ka sa praise the Lord. Wala tayo may piprito ngayon. Pero galing ka sa gawain ng Diyos. O, nagsasayaw ka na naman siguro doon, na parang baliw. Nag-hallelujah ka na naman. Wala tayong parenta bukas. Hello? And then you will look at your neighbor. Minsan, hindi pumunta sa church. Advance pa ang renta kaysa sa iyo. Why, Lord? Tama po ba? Bakit, Panginoon? Kaya nandun sa ganung kalagayan si Job and he needs an answer. Pero nagipong tahimik ang langit sa maraming at mahabang panahon sa buhay ni Job. At ang pinahintulutan na Diyos na dumating muna sa buhay ni Job ay ang mga konsepto at pananaw ng tao. Amen? Pinabayaan muna ng Diyos na magbulay si Job sa mga pananaw ng tao.
Pero nung dumating yung right time, this is what I've learned from God, there is always a right time for God to speak. Amen? May tamang panahon lagi ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at pagkilos. And nung dumating na yung tamang panahon, then here we go in Job chapter 38. We're coming to a close now. Napakaganda po ng usapan nila ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 3, kung inyo mapapansin, ang sabi dito, brace yourself like a man, Job. Amen? Pag ganito po ang salita ng Diyos, He is beginning to show His toughness. Hello? Ang sabi ni God kay Job, brace yourself like a man, I will question you. Kinonfront na siya rito ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, tatanungin kita, Job, and I demand an answer from you. Amen? Sabi ng Diyos kay Job, tatanungin kita at gusto ko na sagutin mo ang lahat ng mga bagay na itatanong ko sa iyo. And this is the first question that God throwed in the life of Job. Ano po ang tanong ng Diyos kay Job? Where were you when I laid the foundations of the earth? Nasaan ka nang ginagawa ko ang daigdig, Job? Hello? So what is the first answer to the why? Ano po ang unang sagot sa why sa buhay po ng tao? Ang una pong sagot sa why ng tao is God and He knows what He is doing in your life. Hindi mo man maintindihan dahil napakasama ng iyong sitwasyon, yung mga bakit, but you have to understand that God is God. Amen? God does not deserve an explanation. He doesn't deserve an explanation from Him to your life. Hindi po kailangan ng Diyos na mag-explain sa iyo. Kasi kung minsan ayaw nating ilagay ang ating sarili sa ating tamang kalagayan that para bang ang Diyos ay dapat siyang magpaliwanag sa akin. Kulang na lamang sabihin natin sa Diyos, Diyos, maupo ka. Bakit kami kapos ngayon? Magpaliwanag ka. But He is God, not you. Kaya ang tanong ng Diyos kay Job, nasaan ka ba nung gawin ko ang daigdig? Anong unang prinsipyo na gusto ng Diyos na maunawaan ni Job? That I am God, not you. Hello? Hindi ikaw ang Diyos, Job. Ako yun. Tingnan mo nga ngayong katabi, sabihin mo, hindi ikaw ang Diyos. Amen? Sino po ang Diyos? Siya. Kaya nga sabi ng isang revelation na natutunan ni Jeremiah, we are the clay. And who is the potter? God is the potter. Sino raw po ang magpapalayok? Ang Diyos. Sino ang palayok? Tayo. Kaya gagawin ng magpapalayok ang gusto niyang mangyari saan? Sa palayok. At wala pong karapatan ang palayok na magreklamo kung paano siya anyuin, hulmahin, at hubugin nung tinatawag na magpapalayok. Amen? Hindi makakareklamo ang palayok dahil siya po ay susunod sa nais na gawin ng gumagawa sa kanya. And that is exactly what God wants from us. He doesn't want us to question His works, but trust His works. Wala po sa atin ang karapatan na questionin ang kanyang mga ginagawa, kundi ang tanging karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos ay magtiwala tayo sa kanyang mga ginagawa. Hello? Kaya yan po ang isa sa major answer doon sa tinatawag na wise ni Job. At ang kasunod, kung ating pong papansinin, sa Job chapter 40, tingnan na po natin, iwan na natin yung 38, punta po tayo sa Job chapter 40. Dito rin po ay makikita natin yung isang kasagutan doon sa tinatawag na wise ni Job na nagigiding why natin bilang mga tao dito po sa ibabaw ng lupa. So, pansinin po natin ang bahagi ito na sinabi sa Job chapter 40. Balikan po na natin yung 38. Sorry, I'm ahead.
Samahan niyo po ako ulit pabalik sa Job 38. Ang sabi po rito sa Job 38, ang sabi po rito sa verse na ito, ang sabi, where were you when I laid the foundation, verse 4, tell me if you understand. Who mark of its dimensions, surely you know, who stretch a measuring line across it, on where its footing set, or who laid its cornerstone, while the morning stars stand together. So makikita po natin yung ginagawa na rito ng Diyos kay Job. Kanya na pong ibinato kay Job ang lahat ng mga bagay na narito sa daigdig, na napakadami pong tanong na pwedeng tanungin ng tao, bakit ang bituin ay umiilaw kung gabi, bakit ang dagat hindi tumutuloy sa lupa. That's really amazing. Na ang tubig dagat ay nahinto lamang. Alam niyo ba na ang sagot, sabi ng iba, kaya humihinto ang tubig dagat sa dalampasigan because of the sun. That is not the right answer. The book of Job holds the answer because God set a boundary that the waters will only stop there. And that's how amazing our God is. Amen? Amen. Di natin maipaliwanag, but God is simply amazing. Pwede pong kumalat ang mga tinatawag na tubig at makonsume ang buong daigdig ng tubig. Because did you know that the biggest part of the planet are waters? Ang pinakamalaking bahagi ng daigdig ay tubig, but miraculously, the water is not consuming the land. Why? It's not because of the sun, but it is because of God. Dahil sabi ng Diyos, you stop their water, you do not have the right to cross the land. Yun po'y narito lahat sa book of Job. Kaya ipinakita po rito ng Diyos kay Job na ang mga kasagutan sa iyong katanungan, Job, ay kailangan mo maintindihan na ako'y Diyos. Magtiwala ka. Hello? Magtiwala ka. Magtiwala ka lamang dahil hindi mo ito maiintindihan. And another thing na kailangan po nating maintindihan sa Diyos, this is where I'm trying to go. Meron po kasing plano ang Diyos. And we have to trust His plan. Kaya nga, sabi ng Diyos kay Jeremiah sa chapter 29, ang sabi niya sa verse 11, I know my plans that I have for you. Amen? So may plano po ang Diyos and His plan will always stand. Hindi mo man maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay, but God has a plan. Meron pong napakagandang plano sa atin ang Panginoon. Kung akin pong lalagyan ng cross-reference itong mensahe, this is where we will end today. There was an incident in the New Testament that will unveil the answer. Kung bakit may mga bagay na pinahintulutan ng Diyos sa buhay natin, lalo na sa atin na may connection, may relasyon sa Diyos. When I was praying to God, I said, Lord, can you give me another example? How can I connect the life of Job in the New Testament message? The one good example is the experience of Mary, Martha, and Lazarus. Do you know how close these siblings, do you have any idea how close these three siblings is to Jesus? Meron ba kayo idea kung gaano kalapit itong tatlong ito kay Jesus? Napakalapit po nila kay Jesus. Sila po ay close sa Panginoong Jesus. At isang araw sa kanila pong buhay may pangyayari dahil may sakit si Lazarus. At nagpadala po ng emisaryo ang magkapatid na Maria at Martha kay Jesus na ipinaabot po kay Jesus yung situation ni Lazarus na siya po'y malapit ng mamatay, nasa tinatawag na pangit siyang situation. Ano pong ginawa ni Jesus? Hindi po dumating si Jesus. So to me, that is a form of unanswered prayer. Tama po ba? Because there are prayers that we keep on praying and it seems God doesn't listen. Hello? May mga panalangin po tayo sa ating buhay na parang ang dating, parang hindi ako naririnig ng Lord eh. Parang hindi ako pinagpansin ng Diyos eh. Yun po ang nangyari kay Maria at Martha because when they asked Jesus about their situation, hindi naman sinabi ni Jesus kay Mary, Martha, I'm planning to make a play. Meron akong pinaplano magandang senaryo, Mary and Martha. Jesus never said the plan. He never talked to them about the plan. Kung nalaman lamang nila Mary at Martha, they would be rejoicing. Tama? Pero Jesus never said a word, I will not be coming. Amen?
Hindi man lamang nagsabi ang Panginoong Hesus, hindi ako darating, pero sinadya ko yun, Maria at Martha. Amen? Wala sinabing gano'n si Jesus. Pero nung kausap ni Jesus sa mga alagad, dito siya nagbigay ng hint. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, it is good that I was not there because they will see the glory of God when I come. Kaya doon po natin mapapansin ang kamay ng Diyos na may mga panahon that God allows your problems to be that tough and to be that miserable because God wants to get glory from your situation. Dahil gusto ng Diyos na kumuha ng kaluwalhatian sa iyong sitwasyon at kalagayan. Kaya kung minsan, kung kailan ka baon na baon, kung kailan ikaw ay down na down, then all of a sudden God comes. Why? Because He wants the glory. Dahil ganyan po ang Diyos. He doesn't make an entrance without the glory. Hindi po nagkakaroon ng pagpasok ang Diyos na wala ang kanyang kaluwalhatian because every entrance of God, He will make sure that people in His creation will see His glory. Hello? Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, hindi muna dumating si Jesus. Kaya nga, mapapansin natin kay Martha nung dumating si Jesus Ano sabi ni Martha? Huli ka na, patay na. Kulang na lang kung alam ni Martha yung kasabihan na animpanda mo kung patay na ang kabayo. Hello? Kulang na lang sabihin ni Martha, dumating ka pa. But they were too faithful to Jesus. Amen? They were serving Jesus all of their life. Nung encounter nila si Jesus, pinaglingkuran nila ng todo. And just one request, their brother is dying. Jesus was absent. Hello? May mga pagkakataon na ganyan din tayo, Panginoon, ano pa ba? I paid my tithes. I go to church. I love my enemy, my wife, my husband, my enemy. Hello? Just this simple prayer, hindi mo madinig at hindi mo masagot. Kulang na lang sabi mo, ang kapal ng mukha mo, Lord. Huwag mong sasabihin sa Diyos yun, ha? Amen. Grabe ka. Manhid ka, Lord. Hindi ba ako nakikita sa church? Dalawang kamay na nga nakataas Dati nga, isa lang yun Hello? Pero may tamang panahon po ang Diyos. At may maganda siyang plano. Amen? Kaya nga po dun papasok yung tinatawag na tiwala. Because the main word today is just trust God. Amen? Tiwala po tayo sa Diyos because your whys can only be answered by that simple word, trust God. Amen? Hindi ko maintindihan ngayon bakit namatay ang aking tatay. Hindi ko maintindihan, but trust God. You may not know the answer today, but He knows what is good for you. Panginoon, yun Ba't pa ako brinake kung dalaga ka? Kala ko siya na yung aking Prince Charming, ba't bigla ko iniwan? Trust God. Hello, kala ko ito na yung negosyo, bakit bigla nalugi? Trust God. Hello, you may not know all the whys, but God definitely knows all the answer. Nakuha po ba natin? I believe that word ministered to many of you today. Can we stand up? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Can we just praise God? Purihin nga po muna natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Come on, church. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Marami bang kami mga bakit, Panginoon. But thank you for speaking to us today. We trust you. Titiwala po kami sa iyo, Panginoon, that you are still on top of every situation and you are still in control. In Jesus' name. Now, it's been too long. Napakatagal na po na nangyari nito. The church has been shut down for so many months. But today I felt that this is the first time that we will have an altar call. Meron po ba sa inyo na nasa matindi kang kalagayan ngayon and you want to be prayed over? Nasa depressing moment ka, it's nothing to be ashamed of. Kung ikaw po talaga ay nandun sa ganun.
and you want to be prayed for, hindi ko po tatanungin kung ano yung inyong struggle, but if you want the touch of God, you can come into the altar today. Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at BND Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or BND Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.